Po mga kasari, kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang sales natin ngayong araw? Malakas ba? I hope and I pray na okay po ang sales natin ngayong araw. Mga kasari, for today's video, isi-share ko po sa inyo kung magkano po ang aking kinikita weekly. Ang kinikita ko po weekly, roughly mga 20,000 pesos yan. Noon kasi medyo malaki-laki ang weekly ko dahil sa mga pagkain ng baboy. Dumating yung malas, dumating yung sakit ng baboy, kaya wala nagaanong nag-aalaga ng baboy dito sa lugar namin. Ilang buwan na din yun dahil kawawa yung mga nag-aalaga ng baboy dahil puro patay yung kanilang mga alagang baboy. Kaya ito naman yung paninda ko, medyo humina din ang aking sales dahil dati-rati kasi ang weekly ko nakakaubos ako ng ilang sako ng feeds. Ngayon talaga minsan naabutin pa ng isang buwan yung isang sako dahil iilan na lang yung nag-aalaga ng baboy. So ngayon dahil wala na gaanong nag-aalaga ng hayop o ng baboy. So ngayon fino-focus ko muna ngayon sa pagbebenta ng bigas. Nagpa-deliver ako dito ng bigas na mga 25 kilos lang to eh. Gusto ko sana mga 10 kasi malakas ang bigas. Pangpalit ko ito sa feeds kasi mahina ang feeds. So ngayon switch ko siya sa bigas. Ang budget ko kasi talaga dito nasa 10,000 yan. Kasama na din yun dito yung bigas at saka yung mga feeds. So ngayon nag-iipon ako na pambili ng bigas kasi kulang na kulang siya kasi marami talagang naghahanap. So ngayon ang kaya ko lang mabili mga 4 or 5 lang talaga na 25 kilos na bigas. So konting tiis lang, in times darating din tayo doon magiging 10 na ito. At yun, ma-supplyan ko na yung mga kapitbahay namin. Kaya sa 20,000 weekly ko na kita, tapos i-minus ko siya dyan sa 10,000 sa bigas at saka sa feeds. So, ang matitira doon, yung 10,000, yun na yung pambili ko doon sa bayan. Wala na doon, hindi nakasali doon yung mga drinks. Kasi yung mga drinks, may sarili din siyang lagayan na exclusive lang talaga sa kanya. Kaya yung 10,000 ko na na pang grocery ko, intended lang talaga yun sa mga groceries. Hindi nakasali doon yung bigas at iba pa. Mamaya unahan na naman yun aking mga suki kapag makita nila na may bigas na ako. Itong 4 na sako, talagang simot ito mamayang hapon. Walang matira dyan. Tunay nga kapag marami kang paninda, marami ka talagang kita. Pero kung sa sitwasyon ko na maliit lang, ilan lang or medyo kakaumpisa lang, mababa talaga ang kita ng tindahan. Lalo na kapag ang tindahan mo kumpleto, halos nandiyan na lahat, talagang malaki talaga ang sales mo everyday at saka pati na yung weekly, 'di ba? Iyaya ko naman mangutang para lang idagdag ko kung ano ang wala ko dito. Hayaan ko muna yung tubo siya ang magdagdag dito sa paninda ko. Ayoko talaga mangutang kasi super stress yan talaga mga kaibigan. Nangihinayang kaya ako kapag wala na akong maibigay sa mga valid customer ko ba na na bigas. Iwan ko ba kasi dito sa kapitbahay ko maraming tindahan din. Nagbibenta rin sila ng bigas. Mas nauna pa ngayon sila sa akin na tindahan eh. Nung umalis ako dito sa amin, sila na yung tindahan na yun. Hanggang sa pag-uwi ko sa amin, yun, nagtitinda pa rin sila. Yun nga, malaki ng tindahan nila. Pero ewan ko, siguro talaga naghahanap ang tao na parang maiba na naman tayo. Dito muna tayo sa bagong tindahan, try natin. Kaya yun, nakakapanghinayang na wala ako may bigay sa kanila. Hindi ko naman pwedeng pilitin na wala talaga. Langan naman na mangutang ako para lang meron ako maibigay sa kanila. Kaya ngayon, tiis-tiis, ipon-ipon pag may time. Kasi darating din doon. Kapag bago ka pa lang sa pagtitinda, understood yun na mababa lang talagang sales kasi hindi pa alam ng mga
tao na nagtitinda ka or hindi ka pa ganun kakilala ba. Hindi ka gaya doon sa mga nauna sa'yo na tag ilang years na 10 years or more than 10 years, 15 years. Siyempre, expected yun or understood yun na malaki ang kanilang kinikita. Eh kung sa tagal ba naman yun tapos ang kinikita mo is mababa lang, nasa 2,000 lang or 5,000, may problema doon, di ba? Or yung tinda mo, hindi siya tumubo, yung hindi siya umasenso. Hanggang ganun lang, parang kakaumpisa mo pa lang. Eh, dapat, pagka matagal ka na sa pagtitinda, dapat malaki na din yung sales mo. Kasi alam mo na kumbaga, kabisado ka na ng buong barangay, kabisado ka na ng mga kapitbahay na maganda kang negosyante. Masarap, maganda kang kausap, maganda kang ka-deal ba, parang ganun. Kasi mahirap yun na alangan naman sa sitwasyon ko, kabago-bago ko, tapos mag-expect na ako na malaki ang sales ko. Eh, hindi pa ako ganun kakilala dito sa lugar namin. Kumbaga, kaumpisa ko pa lang eh. Kaya yung sales ko, medyo mababa talaga. Kasi akong notes na sinasabi ko, in 5 years time, dapat ang tinda ko lumago na ito. Dapat nag-expand na ito. Dapat marami na ito. Hindi lang ito ang tinda ko, kundi marami pa akong pwedeng ibenta o marami pa akong pwedeng isabit ba sa tindahan, hindi lang ganito. Kasi mahirap yun kung hindi ka mangarap, di ba? Hanggang ganyan lang, eh sayang yung panahon. Habang yung panahon tumatakbo, kaya pangarapin din naman natin. Guys, thank you so much for watching. God bless.